Good day mga paps, tatang po ulit ng G100PH. So another day, another DIY videos para sa mga charades natin na pwede nyo ring nirahin sa ibang platform, sa ibang auto. So this video is a part of a larger video or a larger series na ipopost ko sa group or maybe sa YouTube account ko, no? So hindi ko kasi siya pwedeng tapusin sa isang video lang kasi medyo mahaba. So before that, i-present ko muna sa inyo yung naging issue ni Pangga, no, last week na pinost ko sa grupo, no. So last week, nagkaroon tayo ng problema, no, dun sa actuator. So every time na nilalak yung auto, hindi sumasabay yung sa driver side. So ang unang hinala ko is yung motor mismo, yung actuator niya. So, hindi ko naman siya tines, basta lang ako bumili nung motor. Mura lang naman yung motor di ba? Nasa 100 o less than 100 pa. Just to find out na yung motor na nakakabit kay Pangga is actually working. So, yun nga. So, tinrace natin isa-isa from the motor down to the module, tapos yung pinaka-harness niya. At ang pinakamasakit sa lahat, may problema yung harness. So yung harness ay nagpulbos na kasi nga I don't know, kasi sobrang tagal na rin naman nung buong system na yun, ano? So 14 years na siya nakakabit kay Pangga. So in 14 years wala naman siya naging problema actually. Never ako nagpalit ng motor, never ako nagpalit ng module. Actually ngayon lang siya talaga naging sakit ng ulo, no. So yung wiring niya ay nagkaroon ng problema siguro sa panahon na rin, sa sobrang tagal na rin, actually nagpulbo siya. Yung quality ng wire, medyo questionable yon kasi dapat di siya magpupulbos. So, meaning to say na yung wire niya, hindi siya pure copper. No? So, to make it short, wala tayong choice. Paltan na lang natin lahat kasi yung buong system naman, nowadays, mura na, no? So, yung pinost ko sa grupo. So, yung buong system, mura na siya. So yung isang set noon, meaning kasama na yung module, yung harness, yung lahat ng actuator, actually apat na actuator yung kasama. Tapos yung mga brackets tsaka yung mga rods na kasama niya. Lahat 'yon is wala pang, I think nakuha ko siya wala pang 400. So mura na. Unlike 14 years ago nung pinakabit ko yung central lock system ni Pangga, parang nasa kulang-kulang 2,000 yung that time. So ganoon na kamura ang mga pisahan ngayon, no? Kasi nga marami na nag-o-offer. Marami nang nandiyan na yung online stores, tapos kaya mo namang install na, like itong kay Pangga. Ako na lang nag-install, so kaya naman ng talent natin. Medyo umiidad lang pero kaya naman na, kumbaga, after a while nagkaigi rin, ano. So pakita ko lang sa inyo. So ito yung pinto, hubad pa siya actually. So yung actuators na rito sa part na ito yung dalawang butas. Ito yung nag-hold sa actuator. Ito yung rod. Right? Ito yung rod na humihila sa lock button natin. Kapag nag-lock ka at bababa, nag-open ka, tataas. So ito siya. Connected niya sa motor. Then ito na yung harness niya. Nasa likod. Right. So tumakbo siya dyan. Harness. Hanggang doon. Tapos sa likod na ng fender. Palabas doon sa butas ng door, may butas yan just sa side na yan, palabas doon sa door. So inayos naman natin yung pagkaka wiring natin, so neatly done. Tapos binalutan natin ng tape na parang cloth. So I don't know kung anong tawag dito. So kasi dati ang ginagamit ko is electrical tape lang, pero medyo messy kasi kapag nagtanggal ka, ang lagkit niya. So ngayon, instead of using electrical tape, so ito na lang, ito ginamit natin, ano. So mas actually pang electrical siya talaga. Alright, so binalutan natin para mas maganda siyang tignan, mas kaaya-aya siya. Alright, so goods na yung ano natin, yung central lock natin, wala tayong problema doon. Then yung pinost natin sa group, dati rin halos kasabay itong central lock ni Pangga is yung power window switch natin, yung master, no. Wala na tayong choice kasi hindi ko na siya kayang i-revive. Medyo durog na yung likod na part niya kasi nga yung plastic part niya is naglutungan, ano. Medyo may edad na rin kasi talaga tong auto, so expect na natin na may mga right here and there, may nagagato, merong na, alam mo yun, merong nasisira talaga.
So wala tayong choice kundi palitan siya kasi mahirap talaga humanap ng master power window switch. Mag-i-scout tayo pero definitely magtatagal bago tayo makakuha nun kasi sobrang rare nun. Baka sa ibang bansa tayo maka-source out pero hindi ko siya priority ngayon. Ang priority ko, magamit ko muna yung electrical, yung window ko. Meaning mapaltan ko yung switch na nasira, no? So for the meantime, ito muna yung gagamitin natin. Na-post ko na rin naman sa group to, no? So ito siya, pan 2-door din naman. So yung wiring niya, actually ito yung wiring ng power window natin, ito ay OEM pa to, no? So original din niya ito. So ayoko mag-cut diyan, mag-splice. So ang ginawa ko, in-splice ko yung wire nitong power window switch na kasama just to fit in doon sa socket natin. Alright, so goods na yan, wala tayong problema, gumagana na yan. Okay, so for the meantime, ito muna. Tapos yung sa driver side, that one, siguro yan na muna, no? Depende, di pa nakakapag-decide kung gusto ko tanggalin kasi itong nakuha ko na ito, may kasama naman siyang pang kabilang door, no, yung sleeve, kasi itong hawak ko ito master to eh. Yung sa kabilang door, sleeve yon. So may kasama naman siya nung nakuha ko. I don't know kung gusto kong gamitin to pang matagalan na or pansamantagal. I don't know for now kasi hindi ko siya priority humanap nito. Kung meron tayong matisod, then we'll see, di ba? Pero again, hindi ko siya prioridad. Alright. So enough for this kasi hindi naman to yung hindi man ito yung tungkol sa video na ito. Alright. Now, let's start. So, nung nakuha ko si Pangga, so lahat naman ng charades natin sa Pilipinas is, syempre, PHDM yan. So, walang lumabas sa Pilipinas na charade na all power, di ba? Lahat tayo ay manual, meaning yung window natin, right, ginaganon, di ba? So, pawis window ang tawag natin doon dati, di ba? So, kung gusto mong ibaba, i-roll down mo. Gusto mong itaas, i-roll up mo siya. So, pawis window yung kasi manual mo siyang ginaganon. Side mirror, ganun din naman eh. Yung side mirror natin, kung gusto mong itono or kunin yung angle na nababagay sa'yo as a driver, no? Itono mo ng ayos. So, di ba? Minsan nga, pinapatulak pa natin itong sa driver side sa katabi natin. No, ilabas mo yung salamin. O, sige, ilabas mo pa ng konti, balik mo ng konti, di ba? So, tinotono yun manually, pag ganun. Di ba? Or pag nag-park ka, gusto mong itupi, manual mo rin siyang itutupi. Right? So, manual. Steering naman natin, ganun din eh. Diba? Lahat tayo. Manual din naman to. Alright? Wala naman lumabas na charade na naka-power steering. Wala. So, including yung lock natin. So, manual lock lang tayo, diba? So, kung gusto mo maging power lock yan, gaya nito, magkakabit ka ng central lock. Gaya nung ginawa ko. So, sobrang convenient na naka-central lock kasi isang lock mo lang dito, pati yung kabilang door, magla-lock. Diba? Kasi nga naka-central lock siya eh. Like this one. So, naka-open to, di ba? Naka-open yan. Pag to nilock ko rito, meaning manually, pinush down ko ito. Mapupush down din ito. Alright? So, tatapat ko rito, ipupush ko yung kabilang side, yung sa driver side. Tingnan mo kung gagalaw yan. So, di ba nag-lock siya? So, i-unlock ko rin. Manually, itataas ko tong tab sa driver side. So, nag-unlock din siya. So, ganun ko convenient, no? So, let's say may bababa yung pasahero mo, na nakalak yung pinto mo, i-unlock mo. So mas mabilis. So actually mas maganda talaga sa auto na may mga power features tayo. But sad to say na wala naman talagang lumabas na charades na naka-power feature siya. So all manual 'yan. Kaya yun yung naging goal ko nung nakuha ko si Pangga na uti-uti inaaral ko siya. Kunin ko yung mga electrical features na electrical features ng charades. Then i-try kong i-embed or i-install kay Pangga. So, little by little, di ba? Tagal ko na naman naka-charades, di ba? Since 2006 pa naka-charades na ako. Naka-charade na ako. So, isa-isa kinukuha natin yan until, yun nga, nakompleto natin lahat ng power feature ng charades. So, for this video, ang gusto kong i-share or, pagtuunan ng pansin is more on the power side mirror ni Pangga. Alright? So, itong power side mirror ni Pangga, nanggaling ito sa legit na GTTI Daihatsu Charade. Alright? So, kagandahan dito is that
plug and play siya. So, alisin mo yung old na manual side mirror mo. Okay? I-unbolt mo yon, ilagay mo to, tornilyohan mo, then you're good to go. So, ganun siya ka plug and play. So, wala kang babaguhin. Ang gagawin mo na lamang is, since ito ay power side mirror, may motor yan. So, meaning may mga wires. Actually, tatlo ang wire niyan, ano. So, isang common, right? Common. Yung isa, wire that controls yung up and down. And yung isang wire that controls yung left and right. So, kaya three wire motor siya. So, yun na yung lilinyahan mo, no? So, ang kagandahan dito, lahat ng charades natin, as long as hindi pa kayo nare-rewire, meaning yung loob ng auto nyo is still using yung OEM na wiring, no? Wala kayong binago doon. Meron yan na mga naka-prepared o nakahanda, nakaabang na mga linya for the side mirror. So, ganun siya kaganda. Ganun siya kadaling i-wire, no? So, usually, yung socket niyan ay nagre-ride doon sa part na yun, ano? So, di ba may kick panel kayo dyan? So, pag tinanggal nyo yung kick panel, meron kayong makita doon na wire. Alright? I think yung wire, yung kulay nun is blue yung connector niya. Diyan nakalagay sa part na yan. Same with doon sa driver side. Naririto rin yan. Medyo malabo. Alright. Nandiyan din siya sa part na yan. So, wala na kayong hahanaping module kasi rekta na yung wiring niyan, ano? So, ipa-plug mo na lang siya. Ang problema lang dyan is that bitin yan. So, yung kasama niya na, yung mismong side mirror, may sila yung wire nun eh. So, kakablihan mo lang siya. Magwa-wiring ka lang from there, papunta doon sa part na yon. So, ganun lang siya kadali. Alright? Now, since siya ay power side mirror, so, paano siya kinokontrol? So, meron ka kailangan hanapin, kailangan mong bumili or humanap ng power mirror switch. Alright? So, sa power mirror switch, usually yung mga pan-Toyota ay pit din sa atin. Ano? Pit din yan. So, saan siya inilalagay, no? Yung mirror switch. Yung mirror switch na yon is dito siya inilalagay sa part na to. Ito siya, sa part na yan. So, sa PHDM charades, itong bezel na ito, itong square na ito, so, wala, itong switch na to, no? So, itong bezel na to ay, actually, ay mini compartment. So, medyo malalim siya, di ba? So, medyo malalim. Pwede mo siyang lagayan ng mga coins, ng mga card, ng mga resibo, kasi nga medyo malalim siya. Alright? Sa PHDM yun. So, sa GTTI, hahanap ko ng bezel na ganito. If you want this setup, hanap ko ng bezel na ganito. Medyo mababaw siya. Tapos, dito i-mount yung switches. Alright? Ito yung switch ng para sa side mirror. Alright? OEM to. Another rare finds, mahirap din hanapin tong part na to, no? So, meron siyang left, meron siyang right. So, kung gusto mong i-control yung left mirror mo, which is sa driver side, that one, puposition mo ito rito, on the left side, then, pwede mo nang laruin yung mismong lente. Yung lente, ito yung mismong mirror. Right? Medyo malabo kasi gas-gas na yung tint ni Tatang. Right? So, kung gusto mong habulin yung viewing angle mo, up, down, left, right. Alright? Same thing sa kabila, no? Sa passenger side. So, para mo-control mo yon, lagay mo sa right, sa right side. So, kapag ginalaw mo to, ang gagalaw yung kabila naman. Alright? So, pwede natin itry, no, para makita nyo. So, pag itatry mo siya, or every time nagagalawin mo yung side mirror mo, kailangan ignition on ka. Alright? Hindi siya gagalaw nang nakapatay yung makina. Kasi, hindi naman siya constant positive ang supply. So, kailangan naka-ignition on ka. Para magalaw mo siya. So, for a while, nasa na ba yung susi ni Tatang? Alright? Balikan ko kayo, ha? Wait lang. Alright, here we go. So, I got the key now. Alright? So, kailangan daw ignition on. So, insert natin. Alright? Ignition on tayo. There. So, nabuhay yung ating mga gauges there. Alright? So, yung side mirror. Oh, wait lang. I think mas maganda kung ibaba ko yung salamin para makita mong gumagalaw. There you go.
Tapos gagalawin ko yung side mirror switch na pinakita ko sa inyo kanina. Nakaposition siya sa right, alright, para gumalaw yung right side natin. Alright. So, obserbahan niyo yung mismong lens kung gagalaw. Sa ngayon gagawin ko ay up down. Alright. Wait, saan na ba ako? There you go. Up down. So, you can see gumagalaw. So, pag nakita niyo yung lumagitik, ibig sabihin ng sagad na siya. So, hindi mo na yan pwedeng galawin pa. Sagad na siya. So, ibababa ko naman. You can see the lente gumagalaw mismo, no? Yan yung pinakasagad niya. Alright. Pwede ng left. Alright. So, bahala ka na maglaro. So, alright. There you go. So, ganun ka-conveniente na gawin na power yung side mirror mo. Kasi, hindi mo na kailangan sabihin doon sa katabi mo na itulak, ipasok, or whatever. Kasi, electronically, nakokontrol mo na siya. So, yun ang maganda ron. Although, hindi siya ganun kagamitin. Kasi, di ba, as a driver, kapag naset mo na yung mga side mirrors mo, as long as walang umuupong ibang driver sa driver seat, hindi naman siya mababago di ba? So, the next time na gamitin mo yung auto, yung pa rin naman. So, hindi, yung pa rin yung setting mo. So, hindi siya mababago. So, kumbaga, ang gusto kong sabihin is that hindi siya masyadong ginagamit on a daily basis kasi as long as ikaw yung nagda-drive, di ba? So, yan na yan. Like ako lang nagmamaneho itong kay Pangga. So, sobrang madalang ko siyang galawin kasi pag nakuha ko na yung proper setting ko, yun na yun. Hindi na siya nababago. Alright. Now, etong side mirror ni Pangga is, yun nga, maganda. So, kasi nga, powered na siya. But the problem here is that itong mga side mirrors niya is galing sa Japan, meaning JDM Goody ito. Alright? So, anong problema doon, Tatang? Ang problema doon is that right hand siya. Alright? So, itong tinuturo kong ito ay, di ba, passenger yan. Pero sa Japan, driver yan. Kaya kung makikita mo, bitin, ang term ko is bitin. Ang problema ko lang is, itong part na to bitin siya. So, adjust ako ng konti Ito ay from the driver view. Alright? Isusum natin. Kaya hindi masyado makikita no? Zoom natin, kaya pa ba? Alright, there you go, zoom. So, kung makikita mo, medyo madumi yung side mirror ni Tatang pala. So, bitin, di ba? Medyo bitin siya talaga. So, anong ginawa ni Tatang para masolusyonan yung bitin? Di ba? Zoom out ko lang. So, nagkabit ako nung blind spot. Yung blind spot, napakalaking bagay nun kasi yung hindi maibigay na angle noong side mirror ko, nung lente actually, naibibigay niya nung blind spot. Alright? Now, aside sa blind spot, nagpalaki din ako ng rear view mirror, which is normal naman yan kahit sa ibang auto, kahit sa Fortuner, nagkabit din kami ng mas malaking side mirror para mas marami kang nakikita sa likod. Importante na marami kang nakikita sa likod. Diba? So, naglagay tayo ng mas malaking side mirror, rear view mirror para ma-compensate yung mga angle na hindi niya kayang ibigay nung JDM na side mirror na yan. Dito na siya makukuha. Alright? So, yun lang naman. Sa kabilang side naman, sa driver, wala man akong masyadong issue. No? Medyo maarte lang talaga ako. Pero, technically, okay rin naman. 'Di ba? Wala talaga akong masyadong issue rito. Dito lang talaga medyo nahihirapan akong gamitin siya. That is why naggamit tayo ng mga blind spot, tsaka nagpalaki tayo ng konting what you call this, rear view mirror. Alright? So, sa video na ito, yun yung pinresent ko lang sa inyo. Isa sa power feature ni Pangga, yung side mirror niya. Again, medyo mahirap siyang hanapin kasi hindi siya lumabas locally. Yun yung papahirap sa kanya So, it's either kung gusto niyo na magkaroon ng power side mirror sa mga G100 niyo, either mayroong magbenta sa inyo na nagsawa na sa charades nila na naka power window, pwede nyo awitan, or pwede kayo mag-source outside the Philippines, no? Medyo, well, mura yung pyesa nila. Ang problema is yung shipping. Doon tayo nagkakaroon ng medyo malaking problema sa shipping. Alright? Pero, pwede nyo naman pag-ipunan, di ba? Kung talagang gusto ninyo, or kung okay naman sa inyo na yung manual side mirror nyo, solve naman kayo na doon, then wala tayong problema doon, okay na tayo, di ba? Pero kung gusto mong kumbaga
i-upgrade or i-level up pa ng konti yung auto mo, di ba? Na hindi maging, alam mo yun, not the traditional one. Na kumbaga pag tumabi yung auto mo sa kapwa niya siya raid, medyo mag-stand out siya ng konti kasi meron siyang something na iba, di ba? So yun yung maganda ron. So for now, yung side mirror muna yung pinresent ko sa inyo electronically, nakokontrol na siya, left, right, up, down. So if you can still see this part of the video, that means you're still here. Thank you for the support, guys. Please like the video and comment down below if may mga tanong pa kayo. And kung di pa kayo nakasubscribe sa channel, please do. Malaking bagay yun para kay Tatang. So again, this is Rogie of Tatang's Garage. See you on my next video. See ya!